Good day mga mamis! Lalabas daw si Daddy para magpagas. Sasabay kami ni Zia para makabili ng Korean noodles. Kagabi kasi may napanood akong Korean novela. Tapos yung eksena pa ay kumakain sila ng noodles. Di ba nakakatakam silang kumain? Napuyat na naman tayo mga Mars. Madami kasing magagandang Korean novela ngayon. Pero natatakam talaga ako pag ang eksena ay kumakain sila ng noodles. Yung tipong gusto mo rin tikman yung kinakain nila habang nanonood ka. Naalala ko nga pala, may malapit nga palang Korean store dito sa amin. Kaya saktong-sakto yung pagpapagas ni Daddy. Tiyempo at makakabili ako ng Korean noodles. So nandito na muna kami sa gas station. Diyos ko po, nakita ko na naman yung presyo ng gas. Linggo-linggo na lang tumataas yung presyo. Sahod na lang talagang hindi tumataas. Charot! Usually, tumatagal yung isang full tank ni Daddy ng 8 to 9 days. Ayan, tapos na kaming magpagas. Chill mode pa itong si Zia. At papunta na kami sa Korean store. Siguro mga 5 to 10 minutes nandun na kami. Pagdating sa Korean store, buti na lang maluwag yung parking. Madalas kasi puno ang parking dito. Pagbaba naman ni Zia, nagsasayaw-sayaw na naman siya. Pero may napansin akong bago dito sa Korean store na ito. Meron na silang mini push cart. Dati kasi basket lang ang meron sila. Tapos nag-expand pa yung store nila. Mas lumawak pa yung space nila dito. Una namin kinuha yung favorite naming noodles. Ito yung may beef bulgogi flavor. Bali ito ay stir-fried noodles. Tapos malasa yung flavor niya at napaka-firm pa nung noodles. Kaya kumuha kami ng 6 na piraso. Sunod naman namin kinuha ay yung cheese-flavored noodles. Ang tawag nila dito ay cheese ramen savory flavor. Bali itong noodles na ito ay may sabaw. Mukhang masarap ito lalo na kung hahaluan ng itlog. Bali 3 piraso lang kinuha namin. Hindi pa kasi namin sigurado yung lasa eh. Charot! Medyo mahirap din bumili dito kasi hindi mo mabasa yung mga nakasulat. Magbabase ka na lang sa picture. Tulad nitong Paldo Bibimen. Mukhang masarap kaso hindi kami sigurado. Kumuha na lang kami ng 2 piraso nito para lang matikman. Sunod naman namin ay sa mga karne nila. Meron silang ditong pork at beef. Masarap din itong ihalo sa noodles. Hiwalay mo lang yung pagluto nito tapos gagawin mong toppings. Naiisip ko palang nagugutom na ako. Bali kumuha na lang kami ng isang pack ng sukiyaki meat at beef sanggipsal. Marami din silang ibang items na binibenta dito. Meron silang iba't ibang klaseng fish cakes, frozen snacks at sausages. Meron din sila ditong homemade cheese sauce, Korean juice and drinks, at mga imported na chocolates. Tapos, meron din homemade na mga kimchi. Natikman na namin yung homemade kimchi nila at masarap siya. Minsan, sinasama din namin yung kimchi as toppings ng noodles. Nakakatakam naman itong mga nakadisplay nila. Napilitan tuloy ako kumuha ng isa nito. Nagtingin-tingin din si Daddy ng sauces. Tapos, pumila na kami sa cashier para magbayad. Bali, ito yung mga pinamili namin. Ewan ko na lang talaga kung maiinggit pa ako sa mga kinakain sa Korean novela. Charot! Ito pala itsura sa loob ng Korean store na ito. Mas malaki na talaga siya kaysa sa dati. Tapos, nagpresenta na si Zia ibalik yung push cart. Para mababalik. Put inside. Good job! Agad na kami umuwi para makapagluto na ng noodles. Gutom na rin kasi kami. Pagdating sa bahay, inihanda ko muna lahat ng kailangan. Una, magsalang ng tubig para ipakulo. Itong favorite naming beef bulgogi flavor muna yung iluluto ko ngayon. Balitig isa kami ni Daddy. Kapag kumulo na yung tubig, ilagay na natin yung noodles. Isabay na rin natin yung vegetable seasoning. Habang hinihintay maluto yung noodles, prepare muna natin yung para sa toppings natin. Magprito na tayo ng itlog, tapos iluto na rin natin itong beef. Ayan, luto na itong noodles natin. Hinangaw ko na yung noodles at tinanggal yung tubig. Tapos, nilagay ko na sa mangkok yung noodles. Huwag ka mag-alala, Daddy. Pantay yung hati ko dyan. Charot! Sunod ko naman nilagay yung mga sauce niya. Pagkatapos, haluin na maigi yung noodles natin. Kapag nahalo na, pwede na natin ilagay yung mga toppings. Una namin ilagay yung itlog. Tapos, inilagay ko na rin yung beef natin. Meron nga pala kaming stock na nori, kaya naglagay na rin ako nito. Bali, ganunting ko na lang ng pahaba at sinama sa toppings. At sa huli, ilalagay yung kimchi. Ayan, tapos na natin lutuin itong Korean stir-fried noodles. Mukhang masarap at hindi na makapaghintay si Daddy. Aba, Daddy, ubos mo agad? Masarap na ngayon manood ng Korean novela. Charot! See you sa next video. Bye-bye!